Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Happy Valentine's sa inyo. Ito yung Valentine's reading ninyo. Pero ito yung timeless reading din naman, Virgo, kahit hindi ito sa Valentine's, kahit lumipas pa yan. Lahat ng mga readings ko dito ay timeless as long as nakarating sa ito or nakaka-relate ka. So, maraming salamat, Virgo. Kung isa ka sa mga nag-like, follow, or nag-subscribe, malaking tulong yan sa akin. I'm grateful sa mga laging nag-share ng mga readings natin. Yung mga nag-avail ng membership subscription, mga nagsisend ng super thanks, stars, pati na rin yung mga nag-avail ng private readings. So, kung interesado kayo dyan sa private reading ko, tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Lahat ng details, impormasyon, pati link, papunta sa aking official page ay nandyan. Kung balak nyo mag-book or mag-inquire. So, ano na itong mga ganap, Virgo? Mga dapat mong malaman. Balita. Pwedeng masagap yung energy mo, energy ni person mo rito, ha? Hindi ko kontrolado yung mga energies dito. Pwedeng iba nangyayari, tapos na, or mangyayari pa lang. Basta ako ay mensahero lang, taga-basa lang, taga-interpret ng mga baraha sa inyo. At kung ano man yung mga papakiramdaman ko na energy sa cards, pwede ko ring banggitin sa inyo. So, for sure, hindi lahat makaka-relate dito. Hindi lahat tutugma sa inyo to. Itong reading na to. Okay? So, bahala na po kayo sa inyong mga expectations since ito ay general reading lamang. May energy na nababagabag dito o may nababagabag. Some kind of disturbance or supernatural going on sa inyo. Pwedeng iba ganyan. Sa inyo man yan o sa loved one nyo. Pwedeng iba dito, baka nababother kayo, baka may mga supernatural kayo nararamdaman, napapansin, like may mga nasisense kayong presence, or yung iba siguro sa inyo, baka nakakita kayo ng multo, na kung hindi man kayo nakakita, pwedeng naniniwala kayo or nararamdaman ninyo na may kakaiba, kahit naman hindi momo yung pinag-uusapan dito. Basta meron lang something na supernatural or kakaiba dito sa sitwasyon mo ngayon. Siguro iba ganyan. And, yun nga, pwedeng yun yung disturbance na nararanasan ninyo eh. Something that is weird, hindi mo, mahirap i-explain, supernatural nga daw. So, some of you, meron kayo ditong ipanagdadasal, ipinagnonovena na maaaring basta meron kayo something na dine-devote ninyo yung time ninyo doon. Pwedeng nagpapamisa kayo lagi, nagnonovena o namamanata kayo kasi meron kayong hinihiling. Sabi ko nga, pwedeng may ipinagdarasal kayo ito. Oh. May wini-wish kayo, umaasa kayo dito. Yung iba sa inyo dito talagang deboto kayo dyan. Hindi nyo pinapalagpas, no? So, for example, like kayong nagbabaklaran or nagkakyapo, yung mga ganun, meron kayong, naglalaan talaga kayo ng pag-worship, ng devotion ninyo dyan sa bagay na yan. Na meron something dito na parang sinumpaan din. Ibig sabihin, nangako ka na talagang tinutupad mo yung, talagang devoted ka dun. Ginagawa mo siya religiously. Halimbawa, every year na panata mo na magpupunta ka sa ganito para magbibisita iglesia. Example ko lang, pero maraming ibang bagay. Hindi lang siya related din sa faith, sa church. It could be related sa ibang gawain mo. Pwedeng spiritual work, pwede rin namang hindi eh. Kumbaga, it is a commitment, a vow na itinatak mo na sa sarili mo na talagang consistent mo siyang ginagawa. Tinutupad mo yung vow mo dyan.
Pero something nga dito na hinihiling, pinagdarasal. Okay? So, merong some kind of challenge na kakaharapin ka, no? Pero nakikita ko dito ay magpapakita ka ng iyong perseverance, determinasyon. So, ibig sabihin nito, hindi ka basta-basta panghihinaan ng loob, hindi ka basta-basta magkikwit or magsusurrender. So, ibig sabihin yan, gagawin mo lahat yung kaya mo pagdating dyan sa bagay na yan. Na kahit mahirap, nagpupursigi ka. Ayan, perseverance. Nagko-continue ka pa rin. So, ang ganda ng energy mo. Meron ditong mask, which means meron tao na hindi siya sincere or nagpapanggap, deception and pretending. Iba-iba yung maskara nitong tao na to. So, hunyango yan. Hindi mo alam kung anong tunay na kulay yun na ibig sabihin. So, yan na. Pwedeng masagap yung energy dito ng jowa ninyo, kakonect ninyo, kung may mga ibang taong involved dito sa energies ninyo, reading ninyo, connection ninyo. Nako, meron taong ditong gusto niyang maghiganti. Ay? Siguro itong tao na to, nagtanim siya ng galit, sama ng loob, whether ikaw yan o yung person na nakakadeal mo. Basta itong person na to gusto niya maghiganti. Or naghiganti na siya. Hindi ko alam kung nangyayari na to. Meron ditong gagawin or task or kung ano man itong gusto mong ma-achieve na mahirap talaga. Kasi meron ditong card ng pagsasaka. Ang pagsasaka, alam naman natin hindi madali yan. Kumbaga, bago mo anihin yan, sangkatutak na paghihirap, pagtsatsaga. So, yun lang na may nakikita ko. And nakikita ko naman na ikaw ay determinado. So, sabi ko nga, hindi ka basta-basta magkikwit dito Talagang pagtsatsagaan mo. Pagpupursigihan mo to hanggang ito ay magbunga ng maganda. Yun lang naman yung nakikita ko. So, lots of hard work bago mo ma-achieve yan. Maliwanag yun, sureball yun. So, yung iba dito, kung naghahanap kayong companionship, meron. It could be a Libra, or Scorpio, or Capricorn, or Taurus. No? It could be any sign. Pero yun lang kasi mga sign na meron dito. Iba itong companionship na to, hindi to laging romantic. Pero pwede rin naman tong jowa, or SP, significant person mo. Basta sa mga naghahanap ng makakatuwang, ng companion ninyo, romantic man yan or hindi, mukhang makakahanap naman kayo, yun lang yun. Okay? May ma-acquire kayo, yung iba dito, sakahan, lupa, property. Yung iba dito, makakahanap ng mapapangasawa, o baka may pag-iisang dibdib literal, may kasalan. Kasi may companionship, may acquisition, no? So, nakikita ko dito is, pag once na nakasal na kayo nito, of course, conjugal property na yun So, nakikita ko dito. Ano man itong ma-acquire mo? Madadagdag sa'yo. Mabibili mo, mapupundar mo, o ano man itong ma-accomplish mo. Material man yan, hindi. Tao man yan, or what. Basta meron akong nakikita rito na meron kang ma-acquire. Pero yun nga, nakikita ko rin companionship, pagpapakasal, union. Itong union na to, romantic man ito or hindi, ha? So, kailangan mo ng sandamakmak na pagpupursige, pasensya, hard work, pagiging practical. Para lang ma-acquire mo tong bagay na to. Hindi ko alam ano to Something talaga na, pinaghirapan mong maipundar, makuha or ma-achieve, o ano man yan. Beware dun sa energy ng revenge. Pwedeng siya rin yung reason bakit may disturbance na supernatural dyan Okay? Virgo. Para kasing may energy dito ng hindi matahimik. Yun din siguro yung sinasabi niya Kaya itong tao na to, kung hindi man siya mumu, pwede siyang tao na nagkukos siya ng disturbance. Kasi nga itong tao na to, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakukuha yung
paghihiganti na gusto niya eh. Kung sino man yan. So, maging aware ka kung ikaw ang tinatarget niyan. Okay? Ingat ka lang. Kasi yan tao na yan, sabi ko nga, hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakakabawi. So, sa love life mo, meron ditong taong puro tokis lang. Puro drawing, puro bola, alam mo yon, mabulaklak magsalita, pero wala. Alam mo, flirt ka lang neto, player daw siya. O, puro salita, wala namang gawa. O, puro salita, pero hindi naman totoo. No? Sneaky snake tong person na to, so huwag ka magtitiwala rito. Huwag ka munang pakampante dito. Don't let your guard down about this person, kung sino man to. Wala eh, puro hangin lang laman itong person na to eh. Puro boka nga lang to, puro drawing. Alam mo yun? Puro salita. Kabag lang epekto nito kasi puro hangin eh. Puro chika lang eh. Puhunan niya laway eh. So, huwag ka nalang magpabola, yun lang yun. Ay, mapapansin mo naman kung masyadong mabulaklak magsalita. Baka tinatry ka niyang i-seduce or makuha sa mga sales talk niya or pang-uuto niya, pambobola niya, pag-flirt niya. Alam mo, walang mangyayari dito. Crumbling lang ang mangyayari, oh. Magfo-fall apart ka lang dito or magfo-fall apart lang tong relationship na to. Or kung papatol ka sa ganyan or yung person mo papatol sa ganyan, masasayang lang lahat ng taon na pinagsamahan ninyo dahil lang dyan. Tapos eventually, uugagin ka lang yan. No? Naisahan ka lang, niloko ka lang. Or niloko lang yung person mo. Basta kung sino man yung mai-involve sa inyo sa ganyan. Merong sneaky energy dito ha. Backstabber, deceitful, manloloko. Ito yung player. Siya yun. Kaya kung ikaw yan, papatol ka dyan. May person mo papatol dyan. Kayo magkakawindang-windang. Na nasayang yung ilang taon ng pagsasama ninyo. Dahil lang papatol kayo sa ganyan. So, pagdating sa mga signs, meron ka ditong Virgo, Capricorn, Scorpio, Libra, Taurus, Aries, Leo, or Sagittarius. Ang lakas ng energy ng Virgo. Oo. Tsaka Leo. May energy dito ng bata or mas bata sa'yo, romantic connection man ito or hindi. Pag sinabi nating mga bata, pwedeng kapatid, anak, o jowa mo, pwedeng immature, kung hindi yun talagang actual na, literal na may diferensya sa edad. Whether ikaw yung mas bata or siya yung mas bata rito, or siya yung mas immature or ikaw yung mas immature dito. Basta you're dealing with the younger energy. So, may nasisense akong gold digger energy dito. Sugar mommy, sugar daddy vibes na parang this person is naghahanap lang siya ng tao na magiging secured siya. Pwedeng hindi talaga love ang foundation or basis nitong tao na to. Basta siya gusto lang niya maging secured yung future niya. Go na. Parang ganun yung na-detect ko energy. So, yung iba dito, may tendency kayo na meron ditong energy na pwedeng masira yung pundasyon, yung pinaghirapan. O yung iba dito, mag-ingat kayo kasi pwedeng mabankrupt kayo, ma-zero, ma-total kayo dito. Ano may pinag-uusapan dito? May money involved, no? Basta merong situation, may money involved. So, yan. Pwedeng may mga property.
Either, alam mo, dalawa lang to. Sabi ko nga, may ma-acquire ka na property o meron kang property na malulugi. I-give up. Madi-disown. Either ano yan, either gain or loss. Basta tandaan mo na lang. So, either mabankrupt ka or magkaroon ka ng gain. Either meron kang ma-acquire na lupa o may mawala kang property o lupa. Kung ano mang asset yan. Oo. Either manalo ka, either matalo ka rito. So, pero malakas din yung energy kasi ng material or pera. Yung iba dito, napaparalyze daw kayo sa fear. Na hindi na kayo, alam mo yon, yung fear mo na yan, kinakain ka na yan, na wala ka nang magawa. Sa sobrang pag-iisip mo, sobrang takot mo. Nawala na kayo tuloy ng control sa sarili ninyo. O some of you parang feeling alone, isolated, iniwan, detached, abandoned. Or whether ikaw ito, basta meron ditong someone who is detaching, dinidetach niya yung sarili niya or siya yung inabandon. Someone na introvert, may pagka-anti-social tong person na to, pwede rin naman. O ina-isolate niya yung sarili niya mismo eh. Siya talaga yung umiiwas, lumalayo. Pwede rin naman. Or pwedeng ito ay period ng pagiging depressed, alone. O yung iba dito, pwedeng may lost opportunity kayo, pwedeng may makalaban kayo, competition. O, competition pwedeng sa jowa, sa business. Basta merong conflict, competition, or chaos. No? Pwedeng may mga trouble, misunderstandings, mga kalakalaban, nagkokontrahan. May drama, may conflict, may gulo-gulo. Controversies, issues. Ayan, yung mga nakikita ko rito. So, ayan yung Valentine's reading mo, Virgo. Happy Valentine's sa'yo. Love you. Take care. Babush.